A blessed morning po sa bawat isa. Good morning po. Morning. And before we start the service, can we form a small group and let's pray for the service and let's pray for one another. God bless you all. And a very blessed Sunday po sa bawat isa. May I invite everyone to stand up. Ayan. And pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Yung palakpak na may kasamang kagalakan, yung mas mataas pa. Hallelujah para sa ating Diyos. Hallelujah. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. And before we start, pwede po bang ngitian natin yung katabi natin? And let's pronounce blessing over them. Ayan. Kahit brief smile lang. Ayan, pwede po makita yung kamay na nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya with the same hands that we've lifted up today, ito po yung kamay na gagamitin natin para magpuri po sa Panginoon. And with that po, let us close our heads, let us bow down, and let's pray to our Heavenly Father as one church. Heavenly Father, O God, Panginoon, Ika'y aming pinupuri, Ika'y aming sinasamba, Panginoon, O God. Truly, Lord, that great is your faithfulness, Panginoon, O God, and your mercies are new every morning, Panginoon.
Panginoon. Maraming salamat, O God. Indeed, Lord, from Monday to Saturday, Panginoon, O God, you have been with us, Panginoon. You are Emmanuel, O God. Lord, hindi ka nagkulang, Panginoon. Sinustain niyo kami, O God. Kaya, Lord, the very fact that we are here, Panginoon, and Lord, you are our Creator, Panginoon, O God. Deserve niyo po yung papuri na manggagaling sa aming labi, Panginoon, O God. And Lord, today as one church, Panginoon, O God, patuloy po kami nagpapakumbaba, Lord, sa harapan ninyo, Panginoon. Lord, we pray and we ask, Panginoon, O God, for you to cleanse our hearts, Panginoon. Lord, your word says that if we confess our sins to you, O God, you are faithful and just to forgive us, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, makita namin yung ganda ng grace niyo, Panginoon, O God, ng unfailing love niyo, Lord, ng faithfulness niyo, Panginoon, O God. And Lord, naniniwala po kami, Panginoon, O God, na ang bawat isa dito, Panginoon, ay mahal na mahal po ninyo, Panginoon. Kaya, Lord, today, we're just gonna give you thanks, Panginoon, O God, for who you are, O Lord, and for what you have done in our lives. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, sinasamba, tinataas at dakila. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen, Amen. Hallelujah. So let's worship the Lord. Let's thank the Lord for Jesus Christ, that He gave His one and only begotten Son, that He has shed His blood on the cross so that we may live. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa kalayaan na meron kami, O God. And Lord, with that freedom, Panginoon, O God, allow us, Lord, to worship you, O God, in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into. Come on, thank the Lord for Jesus Christ. Come on, sing. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. I want to fill this place with thanksgiving to the Lord. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is no
Thank you, Jesus, for the... I'm going to thank the Lord for Jesus Christ. Thank you, Jesus, He has won. Lord, we are forever thankful, oh God. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah! Patuloy nating pasalamatan ang Panginoon for His grace, for Him saving us, for His blood on the cross, for His redemption. Patuloy nating palakpakan ang Diyos sa araw na ito. We celebrate in the name of the Lord. Hallelujah! Come on, lift up your hands and worship as we come to really move forward and worship the Lord. Whoa, 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 whoa. Come on, lift up your hands. Whoa, 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 whoa. All together we sing. Casting my cares aside, I'm leaving my past behind. Setting my heart and mind on you, Jesus. Come on, church, we sing. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me. Come on, let's raise our hands to the Lord. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Come on, lift your hands and worship. My fears aside. Come on, in Jesus' name. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, and Lord, we believe there's so much more, knowing that all you have is for me. Sabay-sabay natin itaas ang kamay para sa Panginoon. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what. Come on, today is the day. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Whoa, 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 whoa. Maaari bang itaas pa natin ang kamay natin para sa Panginoon as we declare that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Come on, let's make this our declaration. I will stand upon your truth. Come on, should you stand upon your truth? And all my days I live for you. All my days I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. Today is the
in it. Today is the day you have made. Hey! Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, leaving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. This is amazing grace. This is amazing love. Come on, let's celebrate that you will take my place and you will bear my cross. You lay down your life. Come sing. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for. This is amazing grace. Come sing it out. This is amazing love. There's no one like our God. You will take my place. Hey, hey. That you will bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for. This is amazing grace. This is amazing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Pasalamatan natin ang Diyos sa araw na ito. Lahat ng papasalamat, ibigay ang pinakamataas na palakpak sa ating Diyos. Oh God, we honor you, God. We worship you. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for giving us Jesus Christ, your one and begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. And let's honor the Lord by reading this word all together. Sabay-sabay po nating basahin. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Lakas na pa po natin para sa Panginoon. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generation. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Come on, let's worship the Lord. Let's lift up our hands and worship to our God. He is faithful. He is trustworthy. He is loving. He is compassionate. And He is full of mercy. Kaya church, as we seek the Lord, magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. Lord, we seek your presence today, oh God, and nothing can separate us from the love of God. Come on, we repent in His name. Lord, thank you for your grace. Thank you for your love, oh God. Lord, equip us to live for you alone, Jesus. thousand times I failed, still your mercy remained. I should have stumbled again a number
losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out, Lord. Will above all else, my purpose remains, the art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out, everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out. Come on, church, we sing. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. For our hearts and our soul, my heart and my soul, I give you control. I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the
worship you. We sing, holy is the Lord. We worship you. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty. Seated on the throne. Seated on the throne of glory. High and lifted up. Your presence fills the temple and we worship you. When all you people come up and sing holy. Holy is the Lord. Come we sing holy. Holy is the Lord Almighty. Seated on the throne. Seated on the throne of glory. High and lifted up. Your presence fills the temple and we worship you. Oh, we worship you. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty. Seated on the throne. Seated on the throne of glory. High and lifted up. Your presence fills the temple and we worship you. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. We'll lift up the name of the Lord in our midst. Hallelujah. We worship you in your splendor, oh God, in your beauty, in your majesty, oh Lord. Oh God, come on, and everyone that has breath, praise the Lord. Hallelujah, oh God. You deserve all the praise. You deserve all the worship, oh Lord. Hallelujah, oh God. Lord, indeed, that everything that has breath, Panginoon, oh God, give you praise, give you thanksgiving, give you worship, Panginoon, for who you are and for what you have done in our lives, Panginoon, oh God. Lord, forever we will sing, be exalted in our midst, oh God. Lord, ikaw maging sentro, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon, oh God, ng buhay namin, ng puso namin, Panginoon, ng simbahan namin, oh Lord. You be exalted, and Lord, we extol you in our midst, oh God. Truly, Lord, you are the great and awesome God who is in our midst, Panginoon. You are compassionate. You are slow to anger, Panginoon. And Lord, we remember that you are a holy God, Panginoon. Kaya Lord, I believe today, Panginoon, oh God, you're gonna do something great, Panginoon, oh God. Lord, I pray that continually open our hearts, Panginoon, oh God. Ma-amaze kami, Panginoon, sa kung sino ka, Panginoon. Na Lord, you are the creator of the heavens and the earth, Panginoon, oh God. And the same God, Panginoon, who created the universe, loves us, Panginoon. Kaya naman, Lord, today, as we listen to your word, Panginoon, oh God, Lord, lalo kaming ma-inspire, Lord God, to be holy like you, Panginoon, oh God. Lord, we continually glorify you. We continually magnify you, Panginoon, oh God. And Lord, be the center of it all. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. You may all be seated and God bless you all.
OG fam! Wow! Blessed morning po sa bawat isa sa atin. Gusto ko lang po magpakilala, I'm Brother Mark. And I am Sister Rovi. And we are from C2S Ministry. We are here. Bakit po ba kami nandito? Kasi we want to introduce to you our event, this incoming event, our C2S Grand Fellowship. Yan. Ito ay gaganapin sa March 27 from 5 p.m. to 8 p.m. Wow! Yan. Sino po excited na dito? Amen? Amen. Siguro po, roll call muna po kami. Sino po, pumalakpak nga po ang mga mentee na nandito. Malakpak ko yung mga mentee. Ayan. How about yung mga mentor? Sino mga mentors? Marami din. Yan. Mark. For all the mentee and mentor po, we are highly encourage you to join our C2S Grand Fellowship. Ayan. And ano po bang goal natin dito? And of course, please, may take note lang po kami about the color coding po sa shirt natin. For all the mentors, sino po mentors dito? Yan, yung mga so, mentors. yung mga mentors po, you can wear any shades of blue. Blue, Yan. So, sa mga mentees naman po, you can wear any shades of pink. pink, And sa mga C2S 101 graduates naman po, you can wear any shades of Yellow. Ayan, Kuya Mark, so ano ba? Ano ba purpose ng C2S Grand Fellowship maganda. na Ano to? po bang goal natin dito? To have a fellowship to one another and also to have relationship with one another. Gusto po natin makabanding yung mga mentors and mentees dito sa ating simbahan. Kilala niyo po ba yung katabi niyo ngayon? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Kilala niyo po ba yan? Yon. And of course, baka nagtatanong sila, Sister Roby, ano ba yung mentees, mentors na tinutukoy natin dito sa harapan? No, sa mga hindi pa po part ng C2S or hindi pa po nakaka-join ng C2S, we are highly encourage everyone to be part of the C2S. Paano po? You can approach, sa ladies po, you can approach Sister Kyla de los Santos. Yan po. So, nandun po si Tita Kyla. Nasa Hi ka nga likod dyan, po. Tita Kyla. Ayan. Yon. Siya po. Sa men's po, si Brother Jordan Jimenez. Nandyan po ba siya? Yon. Si Brother Jordan Jimenez. Sa YA, si Sister Roby. And sa YE po, pwede nyo po akong lapitan. And of course, if you have question and clarification regarding sa ating C2S Grand Fellowship, lapit lang po kayo sa amin ni Sister Roby. And ni Brother Mark. Mamaya sa labas, i-accommodate po namin kayo. We are happy to accommodate you all po. So, see you there po and And God have a bless blessed you. Sunday. Hello. Ayan. Magandang umaga po sa bawat isa. Isa pa, magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Ayan. Alanganin na siguro para sabing kumain ng almusal, ano? Kasi alas 11 na. So, kayo po ba yung nagkape na? Nagkape na ba? Sino po yung mga nagkape na? Ayan. Ayan. Nakakatawa lang po, alam nyo, last week po, meron po tayong sinisimulang tema and we just want to make sure po na nasusundan po natin yung ating po mga pinag-aaralan. Hello. Ayan. Sino po nandito nung last? Ayan. Hello. Ayan. Sino po yung nandito last week? Ayan. Kaya ko po tinatanong is because meron po tayong sinusundan na parang series po for us to be able to know deeply and exactly ano ba ang ibig sabihin for what does the Bible mean when we talk about sanctification, holiness, and things like that. Kasi po,
these are the topics po na madalas hindi na natin naririnig sa ngayon. Whether we accept it or not, may mga pagkakataon po, ang lagi na lang po natin naririnig ay favors and blessings and kung ano-ano pa na puro feel good and motivational na lang. But is it really burdensome? Does it really put a burden in us to talk about holiness? Kasi po parang when we hear people na nag-church ka pala, so banal ka, ganon. Nagpupunta ka sa ganito, so banal ka. But today we are gonna talk about po kung bakit parang medyo iwas yung mga tao when it comes to us being transformed, us being holy, us going to a certain place like this. Parang meron pong ganong question sa isip nila. No? Bakit ka nagpupunta dyan? Ayan. Sino po ang mga magulang dito? Sino po sa mga magulang ang ayaw na kamukha nila ang anak nila? Yung galit. Ayaw kong kamukha ko yung anak ko, hindi ka to anak. Meron bang ganon? Minsan nga kahit hindi mo talaga kamukha, gusto mo kamukha mo, no? Naririnig mo kamukha mo, di ba? Ako po ganun ako. Kaya pag sinasabihan ako ng mga tao na, uy, kamukha mo yung anak mo, tuntua ako kasi, syempre, tatay ka no? Sino naman po yung mga anak? So lahat po tayo, I can only assume lahat tayo naging anak. Sino naman sa mga anak, or sino po sa atin, na ayaw kamukha yung magulang natin? Ayoko kamukha si mama. Ha? Si papa, ayoko kamukha yan. Sino? Meron? Wala? Yan. Kasi po yan po yung pag-uusapan natin. No? We're gonna talk about sino ba yung dapat nating kamukha? As Christians, as followers of Christ, sino ba yung dapat nating kamukha? Yan. Amen. Yan po yung topic natin today, like father, like son. And gusto ko lang pong basahin sa atin yung 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16. And sabi po dito, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Sandali po tayo manalangin. Father in heaven, maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, salamat Lord sa inyong mga salita. Salamat sa pagkakataon na muli, Panginoon, ay magamit namin ang araw na ito para po sa inyong kalawalatian at para po sa inyong kaharian, kadakilaan. Father, we thank you dahil sa mga pagkakataong ganito, Lord God, we want to ask for for you to intervene, Panginoon. Allow us, Panginoon, to hear you. Allow us, Panginoon, na maintindihan namin, Lord, ang mensaheng gusto mong iparating sa bawat isa. And Lord, create in us a pure heart that we may receive, Lord, the message that you will give us with an open heart, with an open mind. Salamat, Panginoon. Tinataas namin ang umagang ito sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Unang tanong, sino dito ang gusto maging holy? Amen. We have to understand po, in holiness, there is something that we need to see and notice. Una po, nakanino ba ang pundasyon or nakanino ba ang pundasyon ng ang source ng holiness? Ayan. So, ang foundation po ng holiness ng Diyos, yun po kasi ang karakter niya. Yun po ang karakter ng Diyos. Holy. Holy po ang Diyos natin. That is why we also have to be holy. Dahil holy ang Diyos, sabi po sa Isaiah 6 verse 3, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Napakaganda lang po na minsan
sometimes we think na it's our own. Or sometimes we think na sa atin na magsisimula or sa leader natin magsisimula. Sometimes we see our leaders, our pastors na parang, dahil si pastor ay holy, dapat ako din holy. Hindi po ganun. So we also want to clarify that holiness only comes from God. Hindi po sa leader natin, hindi po sa pastors natin, kundi ito po'y nakikita or makukuha lang natin sa Diyos. Kaya nga, ito po sa verse na to, they were worshiping the Lord. Binibigay nila yung character, dinedeclare nila yung character ng Diyos when they worship God. Makikita po natin na nung Old Testament, ganun po sila ka-conscious in terms of holiness po ng ating Panginoon. Why? Kasi po dapat nating maintindihan na when we are holy or when we desire to be holy, hindi na po tayo pwede maging casual sa ating kasalanan. Or hindi na po dapat na maging normal na tayo'y magkakasala. Ayan. Anong ibig ko sabihin? Hindi na po normal sa atin magsinungaling. Hindi na po normal sa atin ang tumingin ng may masamang hangad. Hindi na po normal sa atin yung merong masamang bisyo. Why? Because ganun po ang Diyos eh. At pag tayo po casual pa sa pagkakasala natin, then hindi natin nakikita ang Diyos or hindi natin alam yung pundasyon ng holiness ng Diyos sa buhay natin. Pero alam nyo, kung nakakatawa po, yung same holy God po na tumawag sa atin para maging anak, siya din yung gusto niya. Maging holy, siya yung may gusto. Amen po ba? And yun po, alam nyo, yun po yung maganda doon dahil yun po yung grace, yung biyaya ng Lord. Ang biyaya po ng Lord is undeserved favor. Meaning, hindi naman para sa iyo yan eh. Or hindi mo deserve yan, binigay sa iyo yan kasi mahal ka ng Diyos at meron siyang gustong gawin sa buhay mo. Ang biyaya po is something that we will never be able to earn. I hope malinaw po sa atin yun. And sa mga ganitong pagkakataon, dapat po maintindihan natin na ang atmosphere po na meron sa langit is kabanalan. Kung ngayon pa lang ay medyo uncomfortable ka sa holiness, then paano ka makakapag-practice ng holiness? Paano mo magagawa maging banal pag nandoon ka na sa eternity? And mamaya po madadaanan po natin, no? Kasi sometimes po magandang maintindihan natin na ang Diyos po ay holy by nature. Nung nagkasala po si Eva at si Adan, isa po yun sa mga naputol. Dahil pinasok po tayo ng kasalanan, nawala po yung holiness sa atin. But before, holy naman tayo. Kaya nga tayo nakakapaglakad kasama ang Diyos nung unang panahon. Si Eva at si Adan, naglalakad sila sa hardin, kasama ang Diyos. Kasi banal, walang namamagitan sa kanila. Amen po? Amen. So gusto ko lang po maintindihan na kung banal ang Diyos in nature, anong ibig sabihin nun para sa akin na anak ng Diyos? Meron po ba dito, sino po dito ang mga confident na magsabing anak ng Diyos? Amen. Yung anak po ng Diyos, pwede po bang pumalakpak? Ayan. Dahil po ang Diyos ay banal, ang ibig pong sabihin nun para sa atin, kailangan po lalabas yun sa atin. Kailangan po that we will be able to reflect His nature. Dahil ang Diyos po ay banal, we are called to reflect His nature. Sabi po sa Leviticus 11:44, I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I
am holy. Sabi dito, do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. Even ng Old Testament, gusto na ng Diyos na tayo'y maging banal. Gusto na ng Diyos na ang tao maging banal tulad niya. And you have to understand, yung Old Testament po, hindi naman po nabago yun eh. Actually, this is the exact same verse na kinote sa 1 Peter 1:14. Kaya sabi, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Dahil may mga bagay po tayo nagawa before sa buhay natin, in our past lives, hindi na po natin mababago yun. Nangyari na po yun eh. Out of ignorance po kaya natin siya nagawa. However, ngayon na nakakakilala ka na sa Diyos, ngayon na meron ka ng Diyos sa buhay mo, you have to see it from God's perspective. You have to see it na gusto ng Diyos maging banal ako eh. Therefore, i-desire kong maging banal. Kasi may mga connotation, may mga misconception po na walang magiging banal. Dahil lahat tayo makasalanan. Tama po yun. Wala naman po akong pagtatalo dun eh. However, you have to see it. Kung gano'n ang katwiran natin, kapatid, then wala na lang gagawa. Then wag na lang. Kasi wala namang magiging banal. Therefore, wag na lang tayo maging banal. Hindi naman tayo tinawag ng Diyos sa ganong klaseng mentality. Ang madalas po yan po yung naririnig natin sa social media is because wala naman makakagawa niyan eh. So wag na lang. Ganun ba yun? Ganun ba yung gustong sabihin ng Diyos sa atin? Hindi nga po ganun eh, no? Gusto ko bang maintindihan natin na hindi gumagana yung ating click? Gusto ko bang maintindihan natin na when we did things in our lives sa luma nating buhay, it's because of out of ignorance. Hindi po natin alam yung totoo. Hindi po natin alam yung katotohanan. And sa mga ganito pong pagkakataon, we cannot claim God as Father while reflecting the world as your influence. Yun nga po minsan ang nagiging bato. Yun ang ibinabato sa mga Kristiyano sa panahon po ngayon, all because, punta-punta ka dyan, tapos ganito naman. Sino na po nakarinig ng ganon? Yan. Marami po ngayon ganon. Kasi ganto-ganto ka, tapos ganto ka naman. Mabigat po, no? Pero dahil hindi mo kasi pwedeng i-claim ang isang bagay, pero iba gagawin mo sa buhay mo. Hindi ho siya tutugma. And ang Diyos po natin, hindi din po ganon. Pero ang nakakatuwa lang po niyan is, you're not called to be perfect overnight. Amen po? Kasi we have this misconception na pag ikaw ay nagpunta ng church, pag tinanggap po si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, bukas banal ka na. Hindi po ganun, kapatid. Bibigyan ko na po kayo ng magandang example. Si Pablo po nahirapan din, nag-struggle din siya. Why? Kasi nga, hindi madali. However, yung pagiging hindi madali niya, hindi mo pwedeng ikatwiran sa Diyos yun. Na porke hindi madali, Lord, wag na lang. Hindi. Hindi po ganun eh. And yun po yung dapat nating makita because when we say that we're not called to be perfect overnight, ano dapat? We are to resemble God progressively. So tignan niyo po yung katabi niyo. Tignan niyo nga po kung yan meron ng konting pagbabago. Meron na po. Kung dati yung kilay niya, nakataas yung dulo, ngayon nakababa na. Ganun. Nakababa na ba yung kilay niya? Ganun. Kung dati po, nakaganon yung mata niya, ngayon nakangiti na yung mata niya. You see, we are called to resemble God progressively, meaning sa araw-araw po ng ating buhay, sa pagsunod natin sa Diyos, we resemble God.
Amen. And wag po nating makalimutan, wag po sanang mawawala sa ating isipan dahil may mga bagay po sa atin na parang dahil hindi natin we don't have this conscious awareness na ang buhay po natin para pong nakatutok sa CCTV. The only difference is, ang Diyos ang nakatingin sa atin. Yun po ang difference. Hindi pa ba tayo sanay na laging may CCTV? Ang criminal nga, may CCTV na nga, naggumagawa pa rin ng hindi maganda. Diba? Meron pong ganun, ano? And yun po yung gusto kong maintindihan natin, that holiness is not just a reflection. It's not. Hindi lang yan dahil nasalamin mo yung dapat gawin ng Diyos sa buhay mo, it's not just a reflection. Ano siya? It is separation. So sabihin niyo po sa katabi niyo, separation. Anong ibig sabihin nun, kuya? Brother, anong ibig sabihin nun? Dapat ba nasa bundok na lang ako titira? Papahaba na lang ako ng balbas? At gagawa ako ng tungkod? Dapat doon na lang ako mag-aalaga, uubusin ko na lang yung buhay ko sa bundok? Kasi kailangan separated ka eh. Hindi kapatid. You have to understand that separation is hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Eh, sinong masyasharean ng buhay mo dun? Sinong masyasharean mo ng gospel sa bundok? Sinong makakakita ng paano binago ng Diyos ang buhay mo kung nasa bundok ka? Wala, ano? So, tignan po natin, ano pa yung mga dapat nating maintindihan? Holiness means to be set apart. Anong ibig sabihin ng pagiging set apart? Ibinukod. Inihiwalay. Parang naalala ko yung lola ko nung unang panahon, naggagano ng bigas. Sino po nakaabot na naggagano ng bigas? Ha? Tinatanggal niya yung mga bato, tinatanggal niya yung mga balat-balat ng bigas, ginaganon niya, binubukod niya yun. Parang ganun po, no? Kung i-example ko po sa inyo, and sabi po sa Exodus 19 verses 5 to 6, a kingdom of priests and a holy nation. Yan ang gusto ng Diyos para sa atin eh. Yan nga ang gusto niya para sa mga anak niya, sa mga Israelita nung panahon pa eh. Kaya lang, matigas po ang ulo kasi. Alam niyo naman po ang nangyari sa mga Israelita sa Exodus na naligaw sila, nagpaikot-ikot sa wilderness kasi nga po matigas po ang ulo. And dumarating po sa point na parang, ano ba ako, Lord? Matigas po yung ulo ko, Lord. We have to see it na even sa bagong tipan, si Pedro, ganun din po ang sinasabi niya. However, he's already addressing po yung mga believers na. Kaya sabi niya, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Sa mga believers na po yan, kasama na po yung mga Gentiles. Hindi na lang po siya specific sa mga Israelites. You see, God's special possession that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Napakaganda, no? Tinawag ka na ng Diyos out of darkness, kapatid. Tinawag ka na ng Diyos out of darkness, out of sin, at para magliwanag ka na rin. Makita po natin na sa pagliliwanag po natin, dahil meron tayong Diyos sa buhay natin, automatically magliliwanag ka naman talaga eh. Hindi mo nga kayang pigilan yun eh. Ngayon, blending in is not evangelism. It's compromise. That's why hindi ka pwedeng dalawa ang puso mo. Isa sa mundo, isa para sa Diyos. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng, pag Sunday, okay ka. Pagka weekdays, hindi ka okay. Hindi po ganun. But we also have to understand
being set apart po, it's not for us to be isolated. Being set apart does not isolate us. It should give us what? Ano po uli? Purpose. Before po ako makakilala sa Diyos, akala ko ang buhay magtrabaho lang, kumain, matulog, gumising at magtrabaho uli, kumain, matulog at magtrabaho uli. Hindi nyo ba nakikita na parang ganun po yung routine ng nasa mundo, ano? Parang walang mabigat na reason kung bakit ka nabubuhay. When we should understand, kaya tayo nabubuhay, kapatid, is para mabuhay tayo para sa Diyos. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin ng Lord. May mga pagkakataon po sa buhay natin na ang holiness po, nagsisimula po yan sa karakter ng Diyos. At sa pagsisimula po niyan sa karakter ng Diyos, dyan po tayo tinatawag ng Diyos. It continues with God's calling. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kapatid, may proseso ang holiness. Sabi natin kanina, hindi naman siya perfect overnight. Therefore, meron siyang proseso. Kaya lang, we have to understand the process. Marami po kasi nakatingin na lang sa resulta. Hala, si kuya, ganito na siya. Dati ganito siya eh. Yun lang. Hindi natin tinitingnan na, ano kaya yung ginawa niya? Ano kaya yung struggles niya? Ano kaya yung mga pinagdaanan niya para magawa niya yun? Hala, si Pablo, pinakamagaling na apostol. Pero, kapatid, pag nabasa mo yung mga pinagdaanan niya, maiiyak ka talaga. Kasi hindi po madali. Tinik nga sa kanyang laman eh. May mga times na gano'n, no? Dahil talagang dumadaing na siya. So when we understand the process, malalaman mo that we are made holy through Christ. Hindi naman ikaw lang yan, kapatid. Hindi lang yan kagustuhan mo lang. Yun lang, hindi. Sabi po sa Hebrews 10:10, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Pinabanal na tayo ng dugo ni Kristo. Therefore, kapatid, you can already claim it, declare it sa iyong buhay. Hindi yung uunahan mo ang kapangyarihan ng Diyos ng reklamo at sasabihin mong, hindi ko kaya, Lord eh. Oh, hindi mo nga kaya, kapatid. Kaya nga niya pinadala yung anak niya eh. Kasi hindi natin kaya kung tayo lang. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. May mga pagkakataon po na kailangan nating maintindihan, meron na pong nagsakripisyo ng buhay sa ikababanal natin. Meron nang gumawa eh. Therefore, susundan mo na lang yung ginawa niya. Ibig bang sabihin nun, kuya, lalakad ka rin, papapako ka rin sa krus pagka malapit na yung Semana Santa? Hindi po ganon, kapatid. Tapos na kasi yun eh. Pero lalakaran mo yung lahat ng aral niya. Yung lahat ng inuutos niya sa atin, yung lahat ng gusto niyang gawin natin, yung kalooban niya sa buhay natin. Amen. May mga pagkakataon po, sabi rin si Pablo rin, sabi niya sa 1 Corinthians 1:2, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be His holy people, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Kasama ba tayo doon? Kasama ka ba, kapatid? Amen. Lahat po yan. Lahat ng tumatawag sa pangalan ni Kristo, kasama tayo dyan, kapatid. Therefore, may mga pagkakataon na pag nanghihina ka, pag hindi, may binubulungan ka ng kaaway, you can say God's name.
Pwede mong sabihin yung pangalan ni Kristo. Pwede mong i-rebuke. Why? Because may kapangyarihan ka na, kapatid. Meron ka ng something na wala na wala ka before. Dati pag binalungan ka ng kaway, hindi. Para mawala yung problema mo, bumili ka ng isang bote ng hindi na ganoon, kapatid. Temporary lang yun eh. Sabi nila, gusto ko lang naman makalimot, kaya ako umiinom. Guess what? Paggising mo, ganun pa rin. Nalasing ka, nakalimutan mo ng 5-4 na oras. Paggising mo, masakit lang yung ulo mo, pero may problema ka pa rin. And guess what? Sumakit pa ulo mo. Yun ang matindi nun, ano? Sabi po dito, stop trying to appear holy outwardly while ignoring inner surrender. Kapatid, it's not from the outside in. Sabi nga sa kanta, it's from the inside out. Hindi ka po pwedeng maging banal sa panlabas lang, and then yung inner surrender mo, hindi mo, yung lahat ng pagkatao mo, hindi mo pa sinusuko sa Diyos. Hindi mo siya magagawa ng ganun, kapatid. So, ang maganda niyan, kung ano man ang pagkukulang mo, ano man ang failure mo, it does not cancel your identity in Christ. It does not. Sinasabi ko ba na hindi na tayo magkakasala? Sinasabi ko ba na hindi na tayo pwedeng magkamali? Hindi ganon, kapatid, ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, meron ka ng kapangyarihan ngayon over sin. You can already say no to sin. Na dati na hindi mo nagagawa. Ngayon, maintindihan natin na ang holiness po, hindi po siya permission for careless living. Actually, it's quite the opposite. Tama? Kasi when you're holy, dapat nakikita yun sa buhay mo. When you claim na anak ka ng Diyos, therefore, daladala mo pangalan ng Diyos. Tama? Sino po dito ang hindi anak ng Diyos? Ayan. Praise God po, walang nagtaas ng kamay. Kala ko may pagpipray tayo mamaya after ng service. So, makita po natin dito na hindi siya permission for us to be careless in how we live our lives. Hindi po. Dapat po nating maintindihan that we need to desire, we need to pursue holiness actively. Paano yun, kuya? Paano yun, brother? Paano yun, kapatid? Sabi po sa Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. Meron po kasing misconception na pag ikaw ay naging Kristiyano, sumunod kay Kristo, may misconception po na parang wala ka ng free will. Parang nagkaroon ka ng susian sa likod mo. Parang naging disusi ka na. Hindi po ganoon, kapatid. When we accepted Jesus Christ, hindi naman nawala yung free will natin eh. We can still choose. Ang maganda lang po, mas naiintindihan na natin kung ano yung dapat nating piliin. Amen. Kasi dati po, alam mo naman yung tama at mali dati. Ako, alam ko naman eh. Kaya lang, mas masarap piliin yung mali. Ngayon, hindi na po ganun. We have to make every effort. Why? Kasi po, pag hindi, then sayang. Sabi rin po sa 2 Corinthians 7:1, therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Perfecting holiness out of reverence for God. We're not
trying to earn something from God. We're doing it out of reverence, out of respect, out of fear, out of love natin sa Diyos. Amen po ba? Makikita po natin na sometimes when we hear perfecting holiness, hala, holy na nga, perfect pa. Ang hirap naman maging Kristiyano, kapatid. You could say that. Kung nilalabanan mo yung banal na espiritu sa buhay mo, mahirap maging Kristiyano. And even if kasama mo ang banal na espiritu sa buhay mo, mahirap pa din maging Kristiyano. Why? Kasi meron ka pang laman, no? Yung laman mo, kapatid, may gusto yan na ayaw ng espiritu. At yung espiritu, may gusto yan, ayaw ng laman mo. Tulog ka na muna, kasi maaga pa naman eh. May third service pa naman. Tulog ka muna dyan. Pinagbigyan mo, natulog ka. Pagising mo, 5:30 na. No. Sayang. Oo, huwag ka na muna mag-Bible study kasi busy ka sa work eh. Busy ka sa business, busy ka sa kung saan-saan. Pagkatapos, pag kurap mo, 1 taon tayo lumipas. Kinukumusta ka na pala ni pastor. Kapatid, kumusta ka na? Mahaba na yung balbas mo. Ganun po, ano? Nakakalimutan na natin. Why? Because nauunahan tayo nung, hala, hindi ko kaya. Yes, kapatid, wala namang may kaya eh. Yun yung gusto ko maintindihan ng bawat isa sa atin. However, we have to actively pursue it because spiritual laziness is not humility. It is disobedience po. Hindi po pwedeng tamad ka lang para sa Diyos sa buhay mo. Kasi ang Diyos gumagawa sa iyo araw-araw. Tapos, ano ba naman yung, di ba? Nakikita niyo po ba yung, ang Diyos gumagawa sa atin araw-araw, ikaw, magkaroon ka man lang ng desire. Nagawin din yung kalooban ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Magsimula ka sa desire, kapatid. Maaring hindi natin kaya, pero man lang, i-desire mo man lang. Ang maganda po niyan, the effort is not to earn salvation, but to honor the one who saved you. Saved us. We're not doing all these things to earn salvation. Hindi po. We're already saved eh. Amen. Kaya lang, we want to honor the one who saved us. Kapatid, yung nagligtas sa'yo banal, therefore, i-desire mo man lang sa puso mo, sa buhay mo, maging banal. Pwede mo na ipag-pray yung kapatid. Lord, this morning, today, tulungan niyo po akong maging banal. Pwede naman yun, kapatid. Ang tanong ba, kasama pa ba sa prayer natin yun? O baka naman Lord, pinangungunahan mo na, Lord, patawarin niyo na po kagad ako kagad sa umagang ito. Sa lahat ng pagkakamaling gagawin ko. Ganun ba tayo manalangin sa Diyos? Hindi eh. Pinangungunahan, ina-advance mo na, parang ang bumabali ng pagpapatawad sa Diyos. Ano? We want to desire to be holy because we want to honor the one who saved us. Amen. And sa pagkakataon po nito, anong itsura? Anong itsura ng tayo, dinidesire natin, anong itsura na tayo, meron tayong hinahangad na kabanalan sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating buhay. Anong itsura nun? Holiness affects daily conduct. Totoo po yun. Why? Sabi po sa 1 Thessalonians 4:3-4, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable.
meron pong papasok na self. Kasama po sa effort natin yung self-control. Pagka ikaw ay nauuhaw, pagka ikaw ay parang nangangasim yung bibig mo, hindi para dumampot ka ng sigarilyo or uminom ng alak, kapatid. Pwede nating kontrolin yung sarili nating katawan. For us to be able to live holy and honorable. Sabi po sa Ephesians 4, verse 22 to 24, tinuruan kayo, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. We were created to be like God. Kinreate po tayong maging kamukha ng Diyos. Kaya nga, nabanggit ko nga po kanina sa first service, ang hirap tanggapin sa akin na ako, galing ako sa unggoy. Sino pong papayag galing sa unggoy? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukha po bang unggoy? Papayag ka ba na yung katabi mo mukhang unggoy? Galing sa unggoy. Ngayon kung mahilig siya kumain ng saging, masarap naman talaga yung saging, kapatid. Pero ang hirap tanggapin, kasi bakit? Especially kung ikaw ay nabiyayaan, di ba? Pagharap mo sa salamin, hindi talaga Hindi talaga po pwedeng galing ako sa unggoy. Therefore, we have to understand, ganun po tayo kinreate ng Diyos. We were created by God in His own image and likeness. So gusto ko lang pong maintindihan natin, to put off your old self, and to put on the new self. Meron kang huhubaring luma, meron kang susuoting bago. At sa atin pong buhay, napakahalaga po na maintindihan natin na hindi tayo pwedeng magsumamba sa Diyos passionately on a Sunday and live compromised from Monday to Saturday. It doesn't work like that. It doesn't work like that. Hindi ho po pwede na iba ka sa bahay mo, iba ka sa opisina mo, iba ka sa hanap buhay mo, iba ka sa school mo, iba ka sa church, iba ka na naman sa bahay mo. Malilito ka lang nun, kapatid. Malilito ka lang nun. At ang matindi niyan, pag nalito ka, hindi mo na alam kung anong pagkatao isusuot mo. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi lumalabas na siya kusa sa'yo. Pero itong maganda niyan, every small act of obedience shapes your spiritual muscle. Sino po nag-gym? Sinong gustong mag-gym? Wala. Sino nagwo-workout? May kilala ko nagwo-workout. Pag di ka nagtaas ng kamay. Sino nagwo-workout? Pumunta ka ng gym, inalok ka. Sir, ito po ang membership namin for 1 month. Ay, hindi. Kasi bukas na bukas din, pag punta ko dito, malaki na yung katawan ko. Ganun po ba? May gym po ba ng ganun? Wala, no? Bukas na bukas din, pag nag-exercise ako, pag naglakad ako, wala na kagad yung tiyan ko. Sana all. Sana all, pag naglakad ng 10,000 kilometer, 10,000 steps, kinabukasan wala ng tiyan. Sana all. Gusto ko yun, para isang lakaran lang. Tapos kain na uli. Ganon? Hindi po ganon eh. That is why, sa atin pong buhay Kristiyano, meron po tayong disiplina. Every act of small obedience
shapes our spiritual muscles. Disiplina. Sabihin niyo po sa katabi niyo, disiplina. Dahil ang holiness po, hindi po yan behavior management. Sa lugar na ito, hindi ako sisigaw. Paglipat mo naman, sa lugar na ito, hindi naman ako magmumura. Sa lugar na ito, hindi naman ako ganito. Hindi po ganun, kapatid. It's not behavior management. Ano siya? Ano siya? Heart's transformation. Heart's transformation. So, tingnan niyo po uli yung katabi niyo. Mukha po bang nagtatransform yan? Ha? Mukha ba? Hindi po yung sasakyan ang nagtatransform, ha? Yung puso po natin, yung pagkatao natin. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Napakaganda lang po na maintindihan natin, alam na natin kung kanino galing ang holiness, alam natin kung anong karakter ng Diyos sa buhay natin, alam natin kung anong proseso ng holiness. Pero natapos ba sa ganun? Hindi po eh. Why? Kasi may kapangyarihan po ang holiness sa buhay natin. May kapangyarihan po ang holiness sa buhay natin. Tignan po natin, holiness po is empowered by the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Kristo, bago siya umakyat ng langit, merong ipapadala sa inyo na mas makapangyarihan para tulungan kayo. Ang Holy Spirit. Sabi po sa Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu, hindi mo na pagbibigyan yung gusto ng laman mo. Kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu, hindi ka na madaling madala ng tawag ng laman mo. Hindi mo na pwedeng sabihin, hey, kuya, kasi call of nature to eh. What do you mean? Iba na yung nature mo eh. Tama? Sabi po sa Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Niliwanag po ni Pablo yan, if by the Spirit, hinayaan mong mamatay yung maling ginagawa sa mga kamalian, mga kasalanan mo, mabubuhay ka. That's why when we talk about holiness, hindi ka po pwedeng, yung dati mo, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Hindi po pwedeng ganun, kapatid. Sabi mo naman, kuya, hindi naman overnight. Yes, pero may desire ka ba? Yun po yung dapat nating makita because if you keep falling into the same sin, stop relying on your willpower alone. Baka kasi nasa isip mo, hindi, kaya ko to. Worker na kasi ako eh. Leader na kasi ako ng church, kaya ko na tong mag-isa. Hindi nga, kapatid. Kamakulit. Hindi mo nga kaya eh. Kulit mo eh. Alisin mo na sa isip mo na merong kakakayahan on your own. At tanggapin mo sa sarili mong merong kang kailangang lakaran. At guess what? May kasama ka sa paglakad na yon. Amen? Yun po yung masarap dun eh. So, the same spirit inside you is stronger than the struggle around you. Kaya nga sabi ni Kristo, greater is He who is in me than he who is in the world. Mas malakas ang Diyos sa atin kaysa sa kapangyarihan ng mundo sa atin.
Napakaganda lang po na meron tayong encouragement, meron tayong pangako mula sa Diyos na tayo aalalayan niya, pero it means na ang buhay natin merong expected na bunga. The Spirit produces fruit, hindi lang po siya dahil nagpigil ka, hindi. Nung ako po'y may nagbigay po sa aming guest ng chicharon, iniwanan po kami ng guest ng chicharon. So, nakita mo ng misis ko, naghahanap ako ng gunting kasi bubuksan ko yung pakete. Sabi niya, ano yan? Lunes pa lang. Pang Friday yan. Para sa munggo. Sige, sabi ko. Wednesday, binuksan ko na, ginupit ko na. Timpla na ako ng suka. Tinikman ko na. Ang sarap. Ano pong gusto kong iparating? Hindi po para gutuming kayo, no? It's not just restraint. Hindi lang dahil nagpigil ka. Dahil yun na yung bunga sa'yo. Amen. May mga pagkakataon kasi, sometimes we see holiness as, okay, ito lang. Hindi kapatid, merong makikita sa'yo. You have to accept the fact that people will see something in you to the point that they will ask you questions. Anong meron sa'yo? Anong binasa mo? Anong kinain mo kagabi? Kasi parang ang bait mo. Meron pong isang kausap ako kahapon, sinabihan daw siya, tinanong daw siya ng nanay niya, "Uy, ikaw ba yan?" "Oo ma, ako to." "Ba't ang bait mo?" Makikita kasi. Makikita kasi yun sa buhay natin. Sabi po sa Galatians 5:22-23, alam naman natin yan, yan po yung lahat ng bunga ng banal na espiritu sa buhay natin. Love, joy, peace, and so on. Bunga. Kaya nga sabi dun sa Matthew, ang good tree, hindi mamumunga ng bad fruit. At ang bad tree, hindi mamumunga ng good fruit. Bunga. That's why meron na daanan si Kristong fig tree na hindi namumunga for so many years, sinumpa niya. Hindi namumunga eh. Holiness produces visible fruit. Amen. Sabi po sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Let your light shine. Wag po nating isipin na yung ilaw na meron sa atin, na tinanggap natin, patay sindi. Hindi po ganun. Hindi po patay sindi. Hindi po Christmas lights yung ilaw sa ating tinanggap natin. Naka-on lang po ito dapat. And dapat nating makita na ang Christianity po, ang pagsunod po kay Kristo, kino-confront po yung darkness. Kailan mo kailangan ng ilaw? Dahil madilim. Kung maliwanag na, kailangan mo pa ba ng ilaw? Hindi na. Maliwanag, nakikita mo na yung kaharap mo eh. Pero kailangan mo ng ilaw, naghahanap ka ng ilaw kasi madilim. Meron pa dito na nag-brown out, gabi nag-brown out at chill lang at hindi nagpanik at hindi bumangon at hindi na nagsindi na inabutan tulog. Pero pag ikaw gising, nag-brown out, gabi, anong una mong hahanapin? Ilaw, tama? Asan ba yung flashlight ko? Sabay bukas ng phone, sabay sindi ng kandila, because madilim. Ngayon, kung aandap-andap ka, aandap-andap yung ilaw sa'yo, then yun ang problema. Pero nakakatuwa lang dahil ang holy life po becomes a testimony louder than words. Tanggapin man natin o hindi, ang testimony po natin louder than words. Kahit hindi ka magsalita, kahit na hindi ka
ikaw hindi magaling sa memory verses, hindi ka magaling magsalita, lumapit ka sa kapitbahay mo, kapatid, alam mo, gusto mong sumama ng church? Sige nga, kasi parang tataka ako sa'yo Dati, ganito ka, ngayon ganun ka na Louder than words. Sa mga pagkakataon po sa buhay natin, ang holiness po, hindi lang po parang to witness, hindi lang po para mag-share, hindi lang po to evangelize. It also prepares us for eternity dahil ang pupuntahan po natin, banal na lugar. You have to understand. Therefore, mag-practice na po tayo. Amen? So sabihin nyo sa katabi nyo, mag-practice na tayo. Practice na tayo, kapatid. Because holiness prepares us to see God. Ano pong sabi sa 12:14? Ulitin ko lang, without holiness, no one will see the Lord. Paano kung hindi mo pinapractice? Paano? Yan. Sabi po sa Revelation 21:27, nothing impure will ever enter it. Yung heaven. Practice. Practice. Mahalaga po na maintindihan natin whatever we do, whatever effort we do to glorify God, nagpa-practice po tayo and therefore we are preparing ourselves for eternity. Amen? Amen. Do not assume future glory, ignoring present transformation. Kampante ka na, tapos ayaw mo naman magbago. Paano pagka hindi ka sinama? Paano? Diba? Pero ang nakakatuwa po, every act of obedience now is shaping you for eternal glory. Lahat po ng pagsunod natin sa Diyos, lahat ng kaloobang ginagawa natin ayon sa kalooban ng Diyos, it shapes us for future glory. Gusto ko bang maintindihan natin, holiness is not restriction. It's not. Hindi dahil pinagbawalan ka ng leader mo, hindi. Holiness po, it's a preparation for revelation. When we prepare for something, you don't prepare on the day. Tama? Hindi ka nagpe-prepare ma-promote on the day na meron ng applicasyong nakalatag, hindi. Hindi ka nagpe-prepare ng business mo on the day na mag-o-open ka na, hindi. Hindi ka nag-aaral on the day na exam mo na, hindi po ganon. Holiness prepares us for revelation. At gusto ko bang maintindihan natin that holiness po, it's not about religious appearance. It's not about religious appearance. Kung anong kulay ng damit mo, kung anong isinuot mo, kung anong sombrero mo, anong salamin mo, hindi po. It's about spiritual ownership. It's something that we need to understand that we're being shaped by the Word of God. Hindi po tayo hinuhubog ng mundong ito, kundi binabago tayo ng salita ng Diyos. Amen. God does not call us to comfort. Hindi lang para masarap ang buhay natin dito. He calls us to consecration. Para maging malinis, para maging banal, para sundin ang kalooban niya sa buhay natin. Ito pong gusto kong makita natin. No? The one who commands holiness also provides the blood to cleanse you and the Spirit to empower you. Amen? Yung Diyos na nagsasabing, anak, gusto ko maging banal ka, nagpadala ng anak niya para sa atin. May nagbayad ng kasalanan natin.
nagpadala pa ng Holy Spirit para tulungan tayo araw-araw. Amen? If you're not called to fake holiness, kapatid, because you can, but it's not, hindi na pagkatawag sa iyo eh. You're called to pursue it. I-desire mo maging holy, kapatid. Manggaling sa puso mong maging holy, kapatid. Hindi dahil inutusan ka, hindi dahil pinuwersa ka, kundi dahil, Lord, gusto ko po. Gusto ko po maging kamukha nyo eh. Amen? You're not called to isolation, you're called to transformation. Hindi para ihiwalay ka ng Diyos sa iba, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, hindi. Para baguhin ka niya at makita ng pamilya mo yung pagbabago sa'yo. Madalas ang tanong natin, am I saved? Kasi pag hindi ako holy, baka hindi ako saved. That's not the question. The question really is, am I becoming holy? Dahil ligtas ka na, ikaw ba'y nagiging banal? Kasi po, ang nailigtas na, saved people are changed people. Amen. Holy people reflect a holy God. At sa atin pong pagtayo at pag-awit ng kanta, can we utter a prayer? Can we commune with the Lord? As we sing this song, can we have that prayer of desire to be holy? Makita po ng Diyos ang puso natin na tayo po ay hindi lang umaasa sa kung anong meron tayo, kundi umaasa tayo sa pwede niyang gawin sa buhay natin. Amen. Sige po, tayo po umawit. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be
heaven, salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe para po sa aming lahat. And Lord, we desire, Lord, to be holy because you are holy. We desire to do your will kasi alam namin, Panginoon, yung kalooban mo ang mas okay, ang kalooban mo ang mas tama, at ang kalooban mo, Panginoon, ay never na makakasama po sa amin. So Lord, salamat po. Salamat, Father, for allowing us, Panginoon, sa kabila po ng aming kahinaan, ng kakulangan. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Salamat, Father, dahil we want to be holy, not to earn the salvation that you've given us. We want to be holy because that's who you are, Father. And we want to be like you, Lord. Salamat po dahil may mga pagkakataon po sa buhay namin na parang ang hirap, na parang hindi po namin kaya. But thank you for your word today, Lord, dahil alam namin may kasama kami. Alam namin, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng pagdadaanan namin, Panginoon, sa mundong ito, kasama namin ang iyong anak, kasama namin ang iyong banal na spirito, at alam namin mapapagtagumpayan namin, Panginoon, ang lahat ng meron sa mundong ito dahil hindi mo kami iiwan o pababayaan man lamang. Thank you, Father, and as we also give our tithes and offering to you, Lord, we want not just to give you our resources, but most importantly, Panginoon, may bigay namin ang buhay namin sa iyo, may bigay namin ang puso namin sa iyo, makita, Panginoon, ang kaluwalhatian mo sa mga buhay namin. And Lord, ito lang naman, Panginoon, ang gusto naming maibigay sa inyo. Salamat po, pagdamutan niyo po ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng resources na meron kang binigay sa amin, sa aming trabaho, sa aming pong hanap buhay, sa amin pong mga pinanggagalingan ng income. Lahat pong ito, Lord, we acknowledge that you are the source, Panginoon, ng lahat ng meron kami. So we want to give what's best for you, Panginoon, sa araw na ito. Lord, sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay, Lord, I declare favor and blessing, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin, healing and reconciliation. Father, that you will be the one to always be with us, to intervene, Panginoon, sa buhay namin. At Lord, iingatan mo kami, hindi lang po today sa aming pag-uwi, kundi sa araw-araw po ng aming buhay. And Lord, we pray that may your fruit of the Holy Spirit, Panginoon, makita po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito na may pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. God bless you all. See you next week.